Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Yo. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami, natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun eh, kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Kaya sana po, pag-usapan po natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? JP po ang inyong lingkod at andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at mainit na kaganapan dito sa ating bansa. Ito nga mga kababayan, pag-usapan po natin ngayon itong naging pahayag nitong si Senator Robin Padilla. Tama naman talaga itong sinasabi na ito ni Senator Robin Padilla mga kababayan. Pero hindi naman siguro lahat weak. Di katulad ng mga nakaraang panahon na ang libangan ng mga kabataan maglaro sa labas, kung ano-anong laro na talagang batak ang kanilang katawan. At hindi talaga uso yung salitang depression ng mga panahon na yon dahil karamihan nga sa mga kabataan nun ay sanay sa hirap ng buhay. Kaya pag sinabi mo yon ng mga panahon na yun, baka may utong ka pa na abutin sa mga magulang mo. At dito nga mga kababayan, pinagtanggol nga po siya dito nitong si Katunying. Dahil katulad ni Senator Robin Padilla, naranasan din ni Katunying yung mga panahon na wala pang social media na ang mga laro pa ng mga kabataan puro physical. Hindi pa uso ang gadget. Wala pang cellphone. At napakaganda po ng punto dito nitong si Katon yung mga kababayan. Ito panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Ang akin pong opinion, isa lang. May problema. Kung ano yung problema, dapat harapin natin yung problema. Kapag ang problema ay haharapin natin tapos marami tayong mga tinatawag na hindi pwedeng gawin to, hindi pwedeng gawin to, hindi natin masusolve ang problema. Alam nyo, ako po'y batang kalsada. Lumaki ako sa kalsada. Nakulong pa ako. Kilala ko na ang ating mga tao dito sa bansa natin. Maging mayaman, mahirap, kriminal, hindi kriminal, kilala ko na po, nakasama ko na po. Dito po sa usapin ng paglaban natin dito sa addiction, na mga addiction na po ito eh. Hindi nga lang po drug, pero addiction po ito ngayon ng ating mga bata. Ito po yung dapat natin harapin sa ngayon, yung addiction. Mas matindi pa to sa droga. Paano natin to gagawin? Hindi po ito kasi usapin ng, para po sa akin, no? Nung ako po ay nakulong, ang laki po kasi ng problema namin sa drugs doon. Nung ako po ay sa Bilibid, bago namin inisip kung paano namin gagawin, paano natin lalabanan yung droga, bago namin inisip yon, iniligay muna namin sa isip ng bureau na meron tayong problema, anong gagawin natin. Hindi mo na nila tinanong kung paano nyo gagawin. Hindi. May problema tayo. Ito yung problema natin. Kailangan ang bureau mismo sabihin na may problema sa drug. Pagka may problema tayo sa drugs, anong gagawin natin? Tsaka natin pag-usapan kung anong gagawin natin. Sa ngayon, kailangan natin ng batas. Mga mahal kong kasama sa gobyerno, sa private sector, sa education sector, kailangan po natin ng batas para labanan ang drug addiction at digital addiction ng mga bata. Kasi po, drugs po ang tingin ko dyan. Pag yung bata, hindi mo na maalis dun, ano nang tawag mo dyan? Another form of drugs na po yan. Hindi na gumagalaw ang bata po. Meron po ba kayong nakita sa social media din na panoorin po ninyo, mga bata nagwawasak na, nagbabato na, sinasagot na yung mga magulang.
Pag pinagsabihan na huwag maglaro nito, magwawala. Meron pong mga psychological effect na nakikita tayo. Nagiging violent ang mga bata. Sana po, magkaisa tayo na may problema. Yun lang po, may problema. Okay. Kung ano yung problema, harapin po natin. Meron naman pong tinatawag na technical working group. Doon po tayo mag-usap kung paano natin siya i-implement. Kasi sa ngayon po, kung poproblemahin natin ito, paano natin i-implement yan? Hindi po tayo hahakbang. Sabi nga po ng lolo ko bago tayo matutong tumakbo, matuto muna tayong lumakad. So sana po, sa tulong po ninyo, maipasa muna natin itong batas na ito, harapin muna natin na meron talagang addiction sa bata at meron danger. At saka po natin pag-usapan kung paano natin i-implement. Sa ngayon po, ang hinihingi ko po sa inyo, 100% din yung tulong sa amin at naniniwala po tayong may problema. Wala po sanang ang problema sa Pilipinas, laging ganun, gusto balanse. Oo, tama naman maging balanse, pero may pagkakataon medyo ilapag natin yung paa natin at sabihin natin, ito na yun. So, yun lang po. Maraming salamat, brother. Alam po ninyo, siguro dahil matanda na rin ako, parang mas umigit kumulang magkalapit lang kami ng edad ni Senator Robin Padilla. Baka matanda lang sa akin ang mga 2 paligo ito si Senator Robin Padilla, no? Alam nyo bang yung pakiramdam ni Senator Robin Padilla, minsan naiisip ko din. Naiisip ko. Kasi hindi ko naman talaga kilala yung salitang depression na yan nung araw. Di ba? Yung mga kasing edad ko, ito, huwag kayong magkunwari. Huwag kayong magkunwari. Yung mga kasing edad ko na mga 50 pataas, hindi na ako magte-35 years old ngayon. Yung mga 50 pataas, hindi natin kilala talaga yung depression. Naaasbaran tayo ng magulang natin no? Hindi lang Was telling them ako that we have naligo lang ako sa ilog yung likod kasi ng bahay namin, ilog na patay. Minsan tumatakas ako kasama yung mga kaibigan ko. Naliligo ako sa ilog. Pag uwi ko sa bahay, hinahanap pala ako ng nanay ko. Pag nakita na niya ako. Halatang halata pag bagong paligo ka sa ilog namamalikas-kas ka. Pwede mo sulatan yung super dry yung balat mo. Pwede mo isulat yung pangalan mo Tapos yung nguso mo nangangari lang na ganyan. Ano? Makikita ko nanay ko. Unang-una, pag sa dagat ka naligo. Pag uwi mo ng bahay, nangangaliskis yung katawan mo. hindi ako kakausapin ng nanay ko sa salita Kakausapin ako ng pamalo At kung ano makuha nun, minsan may hanger, minsan may... subukan mong hangirin ngayon yung anak mo. Pag hindi na 119 ka. Ano yun? Sa amin, yung dahon ng saging. Tatanggal mo yung mismong dahon, iwan mo lang yung gitna. Yan gagamitin sa yung pamalo. Hanggang sa maubos yun, kakahampas, hindi titigil. Tatawag ka na. Palagay ko, doon ang gagaling si Senator Robin Padilla. Yun, sinabi niyang, you are weak. You are weak. Dadagdagan ko pa. Baka ang tinutukoy niya ron sensitive. Hindi ba't yung reaksyon ng mga tao ngayon, especially ng mga bata, sa sinabi ni Senator Robin Padilla, isn't that a sign of weakness and sensitivity? Tama. Kaya baka naman ang naiintindihan lang natin, yung damdamin natin. Baka hindi naman natin pinakikinggan yung perspective ni Senator Robin Padilla. Kasi magkaiba tayo ng panahon Di po ba? Hindi naman ako Gen Z Hindi naman ako millennial. Baka sa paningin ng millennial, nasabihan ka lang ng nanay mo, anak walang maghahatid sa iyo sa school, wala si driver, walang maghahatid sa inyo, so you need to take the Grab or you need to take the MRT today. Ang sama na magkukulong ka na sa kwarto mo. Sabi mo, depressed ka na. Sabi mo, hindi ka na mahal ng magulang mo. Inaapi ka na. Hindi po ba
Ang sinasabi ko doon, magkaiba kasi tayo meron tinatawag na generational gap. Yung sinabi ni Senator Robin Padilla ay maaaring perspective din ng mga matatandang katulad ko. Ngayon, kinukuyog natin si Senator Robin Padilla dahil nagsalita siya ng ganon. Baka naman... Ang mga kumukuyog lang naman kay Senator Padilla ay yung mga kabataan talaga. Kasi yung mga magulang, siguradong naiintindihan nila yung sinasabi, yung punto nitong si Senator Padilla. Baka naman yung sarili na lang natin iniintindi natin. Totoo naman yung sinabi ni Senator Robin Padilla na may mga bata ngayon na mapagalitan mo lang, ano na ginagawa. Hindi mo lang maibigay yung nag-away lang sila nung kaibigan niya. May mental health issue na. Totoo yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na masyado sigurong matindi ang karanasan ng mga tao nung araw, kaya binabaliwala ng mga bata noon o nung mga katulad ni Senator Robin Padilla yung mga problema noon. Kayang-kayang palampasin, nalalampasan. Ngayon, iba naman yung paningin ng mga bata. Kumbaga, parehong tama. Pero how Senator Robin Padilla describes the youth now, baka yun ang hindi nila nagustuhan. Pero ako as one, ay naiintindihan ko where Senator Robin Padilla is coming from. Wala, napapa-English ako dito sa kapapaliwan. Baka kasi hindi ako maintindihan ng mga Gen Z. So ang sinasabi ko lang, wala tayong monopolya ng kaisipan dito. If that's the perspective of Senator Robin Padilla, being a grown man, a full grown man himself, at isang policy maker at gumagawa ng mga pamamaraan ngayon kung paano ma-address ang problema na to, at nasabi niya yon, alamin mo rin, ikaw, may mga bata, o ano naman ang perspective mo? O tapos magsalubong kayo at bumuo kayo ng palisiya. Ako, wala akong problema doon. Anyway, naisip ko lang, naawa din ako kay Senator Robin Padilla Sa totoo lang, kinuyog nung pinapanood ko kapwa. Sabi ko, pambihira, para namang pumatay ng tao si Senator Robin Padilla sa sinabi niya. Baka naman, ang totoo, nagpasakali pa siya, di ba? Sabi niya, maraming mga magagalit sa... Alam niya na may ibang kaisipan. So we cannot have a monopoly of perspective or opinion. Yun ang opinion niya, respetuhin natin, at yung opinion niyo naman ay dapat ding respetuhin. Ha? At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang iyong opinion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Abay maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.